Ito guys, may gagawin tayong isang Realme 6 Pro. Ang problem nito ay patay. So dito papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. Una, test muna natin sa charger. Ayan. Binaklas ko na yung frame. Ayan, umiinit siya guys. Bandang power IC. Binaklas ko na yung frame para madali natin makita agad. Ayan, nagagawin natin, gagamit tayo ng isang short killer. Tapos rosin flux para mabilis natin mahanap yung mga sira na piyesa. Ito ay hindi nagpa-power. Ayan. Test natin ngayon guys kung ano yung magandang gagawin natin para mabilis natin mapalabas yung sira niya. Kasi ang problem nito ay deadbolt. Ayan. Gagamit tayo ng rosin flux para mabilis natin makita kung ano yung may error dito. So ang umiinit dito guys, itong coil niya sa may ilaw at saka sa may capacitor. Pero tingnan natin kung saan talaga dito. Kasi malakas uminit. Papalabasin natin yung totoong sira guys, kung ano yung totoong sira nito guys. Ayan, para makita natin gagamit tayo ng ng short killer, naka 4.5. Ayan, test natin. Tatlo yung umiinit guys, napapansin ko na tatlo. Capacitor, yung fuse ng coil at saka yung power IC. Ayan, tatlo. Pero yung mga capacitor na to guys, hindi yan sira pag ganyan, no? Hindi. Tatlo yung lumalabas, ibig sabihin, ang may tama dito guys, kasi yung fuse hindi naman siya sunog. So pag ganito guys, marami na encounter na ganito, kadalasan nagkakaroon ng error dito ay yung power IC. Uulitin lang natin guys kung ano yung pinaka una-unang nasusunog. Tingnan natin. Una lumabas yung sa power IC guys bago yun sa fuse at saka capacitor. So ibig sabihin ang may tama dito guys yung ito, walang sira to kasi sunog. Ito yung may problema natin na una itong lumabas. Ayan, pero nasa gilid lang siya guys. Isang layout lang dinaanan nito guys, yung ganito. Ang dinaanan niya ay yung sa ilaw. Kaya ganyan ang nangyayari. So papalitan natin to. Ito okay yan, walang problema dyan sa dalawa na yan. Ito yung pinaka mabilis lumabas yung init. Nga lang, sa gilid siya ng power IC. Kaya tatanggalin na natin to. Tatakpan muna natin ng foil para hindi ma-damage yung motherboard. Yung ginagawa natin guys na para sigurado hindi tayo makasira ng board. Ang problema lang kasi natin kung binunot natin yung power IC na walang takip yung mga gilid, malaki ang chance na masira yung motherboard. Minsan lumulobo yung board, minsan naman nagugulat ka na lang hindi na siya nagpa-power, o minsan nadadamay yung ibang piyesa. Kaya mas maganda ginamitan natin ng aluminum duct tape. So saan ba namibili yung aluminum duct tape? Nabibili yan sa hardware. Ayun yung ginagamit natin. Yung sa akin, panigurado na hindi tayo makasira ng ibang piyesa kasi mas malakas yung ginamit nating hot air. Ang nangyayari kasi minsan pag mayroong mga board na masilan, kunting init lang, lumulobo na, umaangat na yung PCB board. Ibig sabihin hindi natin nakokontrol yung init. Hindi siya compatible doon sa board kasi may board na maninipis, may board na sandali lang lumulubo na kahit mahina yung apoy na ginamit natin, mahina yung heater na ginamit natin. Ang gagawin natin, tinatakpan ng aluminum duct tape. Yan ang ginagawa ko guys para iwas tayo na madisgrasya yung board. Ayan, papalitan natin to ng power IC dahil yung power IC ay hindi na nauuna yung init compare doon sa isang capacitor at saka isang fuse. Hindi siya ganun ka tulin. So unang lumabas itong power IC. Pag ganito kasi guys, kadalasan kasi pag mga fuse nakikita natin madalas pag overheated yung nangyayari, sunog siya guys. So pag ganon, ibig sabihin may ibang tinamaan. So kaya nag-decide tayo na power IC yung papalitan natin. Kasi yung fuse na dinaanan niya sa ilaw yun. Ang katabi ng malaking itim na
katabi ng fuse ay yung coil. Sa ilaw pa rin siya. So, nag-decide tayo na power IC yung bubunutin natin. Tapos, papalitan natin para sigurado. Makikita natin kung mapapalabas ba natin yung power at saka ilaw. Dahil, ang tinamaan dito, kaya patay yung unit, ang tinamaan yung sa backlight section. So, yun yung error niya. Ayan. Babalik na natin. Ito yung pamalit natin. Ayan. Tingnan natin kung magpa-power ba yung pinalit natin na power IC. Ayan. Gamit pa rin tayo ng 350 degrees, tapos 23 ang hangin. Minsan kasi guys, yung ganitong error, madalas nasisira ang board. So, doon tayo nagkakaroon ng error pag hindi tayo gumagamit ng mga tape, yung mga aluminum duct tape, yung pangharang doon sa mga gilid-gilid. Kasi importante talaga yan guys. So, noon pa man, gumagamit na ako lagi. Kahit kung yung iba, yung mga frame na pinagtanggalan nyo, pwede rin yan. Test natin kung grounded pa. Wala na guys. Ayan, wala na siya. Wala na siyang grounded. So, ibig sabihin, good na ito. Ayan, tabi muna natin yung power IC na tinanggal natin. Tignan natin kung magpa-power ba. Kasi kanina, pinapatay yung mga capacitor. Titingnan natin kung magcha-charge to. Ang pinalitan natin ay yung power IC lang kasi kanina binablock yung kuryente. So kaya hindi nagpa-power, nasusunog yung mga piyesa. Ayun, nag-charge low-bat. Charge muna natin yung battery. Yan, sandali lang to guys kasi gumamit tayo ng short killer na charger. Yung short killer na ginagamit ko, ayan, naka 4.9. Ayan. So, sandali lang natin kinargahan yung battery. Titingnan natin kung mag-charge ba ng tuloy-tuloy. Kasi kanina, drain yun. Pag ganun kasi guys, pag shorted yung motherboard, papatayin din yung battery. So, kailangan kargahan nyo rin yung battery. Ayan. Para hindi na bumili yung may-ari ng battery. Ayan, nag-charge na siya. Tingnan natin kung mag-power on. Ayan. Ayun, nag-charge na. Ang nangyayari kasi guys, pag ang motherboard full shorted, ang battery pinapatay din. So, ang ginagawa natin doon, kinakargahan lang para mag-back to normal. Hindi na tayo bibili ng battery. Ayan na, gumana na siya. I hope makatulong sa inyo guys. See you in the next video ulit guys. Maraming salamat. Thank you.